Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Kahapon is February 1 kahapon na, no? Ang bilis ng panahon, no? Goodbye, January. Grabe, ilang buwan na lang, magpapasko na naman. Taas na naman ang presyo niya. Isisingin ko lang po mga kababayan ko, ha. Total, malapit na ang araw ng mga puso. Maging wise na po tayo sa pagbibili-bili ng mga bulaklak dyan. Alam nyo, kung talagang yung magtitipid po kayo, kasi pagdating po ng A5 na ng February, magtataas na po yan. Bumili na lang po kayo ng yung batang rosas pa po, yung maliit. Ibabad nyo na sa tubig po. O kung mabibili dati ng 300 lang po yon or 500 yung 12 roses, ay sa February 12, 13, 14, nakaw, baka 1.5 na yun, 1,000 plus. O, mag-ano kayo, isip-isip kayo kung paano kayo magtitipid. Pero kung talagang mahal nyo naman yung iniibig nyo, yung asawa nyo, kasintahan nyo, gumastos kayo. Sarili naman pera yan, di ba? Ay ako hindi ko alam. Kasi tipid na rin Pag-uusapan po natin ang nangyari po sa CNN Philippines po Ito pong CNN Philippines po is na-acquire lang po ng may-ari ng DWIC na si Edgar Cabangon Chua. Na-acquire niya po ito, yung what I know is, I guess is rights lang po ito, parang franchise po. Binili po yung CNN ng parang yung pangalan lang ng CNN. Amerikano may-ari po niyan, mga babayan ko. Warner Brothers po ang may-ari po ng CNN po. Ang nangyari po kasi, in-acquire niya po is March 16, 2015. So, naka 9 years po sila. Wala palang microphone. Ito po, sinusubukan ko yung microphone. Sorry po microphone ng earphone po. Pakisabi lang po kung malinaw po o hindi Ayun, nangyari na po kasi ito, medyo hindi po napag-isipan ng mga Cabangon Chua po, si Edgar Cabangon Chua ba yun? O correct me kung tama yung pangalan Sila yung may-ari ng DWIC. Ano ba yung istasyon na yun? 882? Matagal na po yung istasyon na yan. Andyan sila, Attorney Christie. Christie tuloy. Trixie Cruz Angeles, sila sino ba yon? Si Banal, saka sino ba yung isang host na yon? Sila Attorney Gadon, paminsan-minsan. Ito po kasi mga babae ko CNN, kaya po nalugi po sila. Hindi po masyadong napag-aralan yung nag-acquire nito na si Cabangon Chua. Walang marketing expert po silang kinuha po. Walang mga, in short, wala pong pumapasok na advertisement, mga commercials po. Kasi po, ang isang station po, particularly pag news ang forte nila, kailangan po may mga commercial pong lumalabas po dyan. Ano yung papasweldo mo sa mga tauhan mo? So magso-shoulder ka parati yan kasi walang revenue pumapasok po Kaya hindi masyado nagpag-aralan po ni Edgar Cabangon Chua po ito. Sayang po, marami pa naman empleyado ng CNN Philippines, mga 100 plus or 200. O paano sila Christian Jacob, sila Pinky Webb, Paulo Abrera, at saka iba pang mga newscaster dyan. O di maghanap sila ibang trabaho na naman. Ang Channel 2 po, maski walang franchise po, malakas pa rin po. Although they're buying airtime sa Channel 5 and then Channel 7. Kasi sila, parang kilalang-kilala na po sila ng taong bayan, ang Channel 2. Kung nagkaroon ng franchise yan, lalong lalakas pa yan. Ang malakas po ngayon is Channel 5 because of the Eat Bulaga. Kasi ang daming ads ang Eat Bulaga, mga babayan ko. Noon kasi ang Channel 5, ang may-ari niya po si MVP, Manny Pangilinan. Ang commercial po mapasok sa na outside hindi pag-aari ng mga MVPs. 30% lang. And then yung 70 to 60%, mga negosyo na ni MVP. Pero ngayon, ang Channel 5 talagang ang lakas na. Sa news, sa entertainment, malakas na. And then sa
sa Channel 7, lalo lumakas yan kasi wala na silang kalaban eh. Ang kalaban nila is Channel 2. O, di ba ang Channel 2 kumukuha na ng airtime, yung Showtime, di ba? Sa GMA, G7 ba yung ibang channel ng Channel 7, di ba? Kaya balik tayo sa CNN ha. Kaya nagkamali po talaga ang dito may-ari po. Tingnan mo, 5 billion po. Ano ba to? Lugi ba to o utang? O saan kukuha ng mga ipababayad yan? Although ang mga kabangon tsuwa, may mga ibang negosyo yan. I think may bangko pa ata yan. City State ata, sa kanila ata eh. Correct nyo kung tama po ako ha. May mga light plan yan at ibang mga building yan. May mga building yan. Nasusunod kasi, pagpapasok kayo sa negosyo, lalong-lalo na kung 100 milyon piso ang magiging kapital nyo, mag-hire po kayo ng mga marketing expert dyan o mga ang tawag dito mga PR, public relation officer. Kasi although kahit umabot ng 9 years yan, nalugi nga po ng nalugi nga ng 5 billion o walang kita, ibig sabihin nun. Alam nyo, dapat last year pa yan in 2023, medyo dinelay lang ni Kabangon Tsuwa yung pagsha-shutdown po ng CNN Philippines po. O nagbabayad pa sila ng rights niyan sa CNN America. In dollars po yun. Kaya nga lumaki ng 5 billion pesos, no? Ang CNN America naman, cable news network, maraming commercial pumapasok po niyan sa Amerika. Tapos napakaraming kumpanya ron Pero talaga, nagkulang ng pag-aaral, nagkulang ng feasibility study yung nag-acquire nitong rights ng CNN Philippines. Kaya ayun, nagsarado sila, nag-shutdown. Ang CNN Philippines po is Channel 9 po yan. Channel 9. Pag-aari po niyan, correct niyo po ako kung gobyerno pa yan. I guess gobyerno pa yan ang may-ari niyan kasi sequestered channel yan ng PCGG. Channel 13 ba? Nanonood pa kayo? Ilan ba channel natin sa Manila? Channel 2, Channel 4, Channel 5, Channel 7, Net 25, SMNI ba yun? Ano ba yun? Free TV ba yung SMNI? Hindi ko lang alam pero ang kumikita lang po talaga rito po is ang Channel 2. Channel 4 wala namang commercial din yan gobyerno yan binabayaran natin mga sweldo ng mga empleyado ng Channel 4, di ba? Channel 5, malakas na rin yan. And Channel 7. Pero yung Channel 9, ayun, ng CNN Philippines, wala. Actually, hindi mo umabot ng 24 hours ng Ang CNN Philippines, hanggang alas 10 lang ata ng gabi yan I-correct nyo lang po ako Wala pa na balita lang po yan. Mga talk show, sports news, yun lang. Kaya nalugi mga babae mo. Walang commercial na pumapasok sayang, nakakaawa ng mga empleyado. Kaya ang aral dito, bago pumasok sa negosyo, pag-aralan mabuti, pag-aralan ng ilang buwan, pag-aralan ng mga taon. Huwag tayong papasok agad sa mga gaya ng negosyo kung manipis or maiksi ang ating PC. Although mga Kabangon Tsuwa, medyo mga milyonaryo naman yan Baka makabawi sila sa ibang bagay yan. Shoutout muna tayo Shoutout po natin ay si Mami ni Raj. Mami ni Raj, medyo na misplace ko yung isang bond paper, kaya ito nasa listahan ka na. At saka binabati ko si Maribel, yung kaibigan ni Oxystab. Kapit lang Maribel Maribel. Ate Ruby Vlog, Cherry Papa's Adventure. Lang kung okay yung sound ko I'm using the microphone of my earphone. Oxystab, Shinjin, My Heart, Vlog Official, Michi Tigerfield, Sherlyn Mendrano, may pamangkin, Jane Barona Vlog, Coach MB, Doc Juday, Mama Rin Official, Amlena Vlogs, Tess Sabala, Nanay Eva TV, Joban, The Motorista de Calabasa de Papaya, Principal Key, Mayang Vlogs, Eldon SK Vlog, Revs SK Jamming Vlogs, A-Heart Purple, Bib, Junito Marinado, Myra T. Sanchez, Kapitek TV, Remy Perolino, Tony Marsan, Rizal Isimix, Dawigay,
Angel Mix Vlogs, Kathleen Chabs, El Latina, De La Cruz, Arlene Hugs, Casablanca, ayan si Mami ni Raj, Jessa Marie 23 Vlogs, Baby Yashi, Eunice and Burgess Tandem, Malus TV, Food Trip, Ranger TV, Guwapo na Lakso, Jana Mix Vlogs, Benji Sanchez, si Opa, Angeline Longanson na New Zealand, Dems Cake, Sweet Cake Channel, Nuna Wonder PH, Durance Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Eris Neris Channel, Jelia of Saudi Arabia, Dala Ricarte ng Israel, Evelyn Orase, Evelyn Official, Simply Grace, Ate Isabel, Tess Padolina, Nina Laresma Lorsano, Marites Kojo, Kojo's TV, Tita Marie, Angie of San Francisco, Freddy Albino, Kapater Naga, Rosebud Adventure, Family Flower Vlogs, Judy's Official Channel, Joby's Official Channel, Charles Lumawig, about SKTV, Tita Pearl, Boss Anin, Gerdy Mersa and Casey, Banana, Baby Yashi, meron na, no? Sarah Vlog, and Learn, plus si Aisa Cañete, mga kababayan ko. Ang moral lesson po rito, mga kababayan ko, inuulit ko po, maski maliit na negosyo po yan, malaki man o maliit, ay pag-isipan muna natin yan. Kailangan bang malaking puhunan dito? Kailangan bang humingi ako ng tulong sa mga eksperto? At least malalaman mo kung magkano kikitain mo, magkano malulugi mo, di ba? Yung profit and loss, may mga ganyan naman sa negosyo, di ba? Kaya good luck na lang doon sa mga nawalan ng trabaho sa CNN Philippines. Ganun talaga ang buhay. Ang negosyo talaga, risk talaga may tinatawag na risky business, di ba? Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. Peace sa inyong lahat. Ako yung magbablog pa rin about sa politika at sa mga iba pang mga nagaganap sa ating bayan. Bye!